Alam niyo ba na hindi lang Coron, Palawan ang nagdeklara kila Rosemar Tan at Rendon Labrador na persona non grata kundi ang buong probinsya na ng Palawan? Bago tayo magpatuloy ay pa-follow ng page na ito at pa-subscribe naman sa YouTube. Nabalitaan mo na ba ang kamakailang balita tungkol sa viral na video ni Rosemar Tan at Rendon Labrador? Ang mga kilalang vlogger ay napasubo sa alanganin matapos ang isang confrontation sa isang kawani ng munisipyo sa Coron, Palawan. Ang kanilang mga aksyon, kabilang ang pakikipagsigawan sa kawani ng munisipyo at pagpunta sa opisina ng mayor, ay nagdulot ng galit sa pamahalaan ng Coron. Kanilang binigyang diin ang kahalagahan ng responsableng pag-uugali, lalo na para sa opisina na kanilang pinuntahan at sa mga komunidad. Dahil dito ay hindi maiiwasan na maungkat ang nakita ng mga netizen na sa tingin nila ay magaspang na pag-uugal ni Rendon Labrador. Bagaman ang mga vlogger ay humarap na sa publiko at humingi ng tawad, ang insidenteng ito ay isang paalala sa kahalagahan ng respeto, accountability, at responsableng posting sa social media. Ang Coron at Palawan, nabantog sa kanilang likas na kagandahan at mapagkandiling mga lokal. Ito ay dapat ingatan ng pahalagahan. Ang mabilis na pagtugon mula sa lokal na unit ng pamahalaan, LGU, ng Coron, Palawan, kabilang ang konsiderasyon na ideklarang persona non grata ang mga vlogger, ay nagpapakita ng kanilang paninindigan sa pagpapanatili ng profesionalismo at mga halaga ng kanilang komunidad. Ang matinding hakbang na ito ay isang malinaw na mensahe na ang hindi respetadong pag-uugali sa mga kawani at opisyal ng munisipyo ay hindi katanggap-tanggap. Higit pa rito, binibigyang diin ng insidenteng ito ang kahalagahan ng responsableng vlogging at paglikha ng content. Ang mga influencer at mga kilalang personalidad ay may responsibilidad na bigyang prioridad ang kapakanan at dignidad ng mga komunidad na kanilang binibisita, sa halip na pakanabangan lamang sila para sa layunin ng content, kung ito nga ang pangunahing dahilan. Mula sa nakakalungkot na sitwasyong ito, ilang moral lesson ang ating natutunan. Ang respeto at kababaan ay dapat maging pangunahing prinsipyo, anuman ang katayuan o impluensya, lalo na sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad. Ang mga kilalang personalidad at mga influencer ay dapat maging accountable sa kanilang mga aksyon at dapat manatiling profesional, dahil ang kanilang pag-uugali ay maaaring makapagdulot ng malaking epekto sa pagtingin sa buong mga komunidad at rehiyon. Bukod pa rito, ang mga traveler at vlogger na bumibisita o gumagawa ng content, yan man ay pag-record ng video o pag-live ng aktibidad ay may tungkulin na itaguyod ang sustainable at ethical na turismo, igalang ang mga lokal na kultura at tradisyon, at maging produktibo sa mga komunidad na kanilang binibisita. At higit sa lahat ay mahalagang ipakita ang respeto sa mga nakauupo sa autoridad, tulad ng mga opisyal ng gobyerno at mga lider ng komunidad, at iwasan ang pagtataas ng boses sa kanila ng walang respeto. Kaibigan, kung ikaw ay nasa sitwasyon ni Rosemar Tan, paano mo haharapin ang mainit na sandali na yon? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng komento sa ibaba.